Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa dakilang pagsasalon, dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo natitipon upang ang banal na misa ay mabigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa maraming pagsagupan natin sa buhay na ito, lalo-lalo ng hirap at pasakit at kalumbayan. Naway ang misang ito'y magbigay halaga at pagkapala para sa ating kapakanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kandungan ng mga nananaligan sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan Kanya na isang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong pabayaang maging sinungaling, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, baka kung magana ako ay may sabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap, ako'y matutong magnakaw at sa gayoy malapastanganan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong pababayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo, o poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhini sa iyong maghahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoong muhit ako'y nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan.
Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay naghahari na talikda ng tanang sala, manhalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda nating mabuting balita ang tinanggap ng mga alagad at tinan natin kung ano yung mga nasa puso't isipan ng mga alagad nang sila ay tinatagubilinan ng ating Panginoon Kristo. Sabihin natin, it all started in appointing the 12 disciples of our Lord Jesus Christ para sila ang maging mga alagad o particular mga apostol at mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. That's the circle of 12 itong binabanggit sa ating mabuting balita. Kaya nagsimula ito nung si Kristo ay iniisa-isa niya ang mga alagad at bumuo siya ng 12 mga apostol para makasama niya araw at gabi sa kanila at sa pagpapahayag ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Oo, bago-bago pa lamang itong paghahari ng Diyos sa kaisipan at kalooban ng mga alagad, hindi pa nila alam kung ibig sabihin ito. Heto, isa sa mga bahagi ng paghahari ng Diyos, ang kanilang tinanggap ng mga pagtatagubilin ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga tagubilin ito'y nilalaman ng kabuuan ng ating pong mabuting balita. So binanggit natin, it all started with them being appointed by our Lord Jesus Christ to become His apostles. At mula noon, binigyan na niya sila ng ating Panginoon Kristo ng mga lahat ng pagpapaliwanag, lahat ng mga pamamaraan upang mabuhay sila sa ilalim ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Kaya unti-unti nilang titignan kung paano sila hinuhubog ng Diyos sa tamang landas ng kanilang pagiging mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ika nga sa buhay naman nating mananampalataya,
tinawag tayo ng ang Diyos para sa sakramento ng binyag at kumpil upang matuto tayo sa pamamaraan kung ano ang pagiging Kristiyano, ano ang pagiging Katoliko, at nagsimulang nagbigay daan ng mga bagay nito ng ating mga magulang. Kaya musmus pa tayo, wala pa tayong kamalay-malay. Pero habang tayo lumalaki, nakikita natin ang paggabay ng ating mga magulang man din sa larangan ng pananampalataya. Mga baguhan lang yung mga alagad na yan, pero hinubog sila na ating Panginoon sa buhay pananampalataya. Tulad natin, habang tayo lumalaki, ginagabayan tayo ng ating mga magulang at binibigyan tayo ng lahat ng kaalaman o pamamaraan kung paano tayo magsisimba, kung paano tayo magdarasal, paano tayo ay gaganap ng gagawin nating maganda para sa paglingkuran sa ating kapwa, na talaga napakaganda kung paano tayo hinubog ng ating mga magulang sa larangan ng ating pananampalataya. Hindi lang mga magulang, may ninong at ninang pa tayo. Mabanggit naman natin mga ninong at mga ninang, kayo rin po ay naging tagahubog sa buhay ng pananampalataya ng lumalaki ninyong mga inaanak. Kaya tayo'y mga disipulo, tayo'y mga tagasunod ni Kristo. Ito sa ating mabuting balita sa pagpapatuloy natin, ang 12 alagad ay binigyan ng kakayahan at kapangyarihan. Di ba? Saan nila nakuha yung na makayanan nila ang mga tagubilin, gagawin ng mga alagad? Binigyan nga sila ng kapangyarihan. Kaya ibig sabihin, nang galing sa Diyos ang ganitong mga bagay, ang ganitong mga pamamaraan at ang ganitong mga pagtatagubilin kung ano ang dapat nilang ganapin. Hindi ito nang galing sa kanilang kapangyarihan na wala pa. Binigyan sila ng kapangyarihan upang ganapin ang mga bagay nito para sa kanilang mga gaganapin sa pagpunta nila sa iba't ibang mga lugar, sa kanilang pag-akyat sa mga bahay-bahay para ipamahagi o pamalita o ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Inikalawa natin titingnan mabuti nang galing sa Diyos ang ganitong mga bagay na upang ang lahat ay maipahayag natin sa kakanyahang tunutulungan tayo ng Diyos at hindi pinababayaan sapat ang ibig niyang mangyari at maganap at sa kanyang mga tagubiling ipinapahayag. We just carry on our duty and our way of life so that what has been given unto us will be rendered very, very effectively. Heto ngayon, nung ang ating Panginoon ay natagubili sa kanyang mga alagad, alam ko masusi sila nakikinig at kanilang iniilalarawan kung ano yung nasa puso't kalooban ni Kristo na dapat nilang ganapin. Masusi nilang susundin ang mga tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapat what follows in our reading, yung kanyang mga tagubilin na ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos na sila'y bigyan ng kapangyarihan at kakayangan para maganap nila ang tagubilin ni Kristo, sinunod na ang mga bagay na ito. May kahulugan ito sa kanyang kapanahunan. Nang sinabi na ating Jesucristo, kayo pinagbibilinan ko, huwag kayong magbangon ng anuman, maging supot, maging tinapay, maging bisan sa paglalabay ninyo, makituloy kayo sa mga lugar na kayo ay tinatanggap, at kung hindi kayo tatanggapin, ipagpak na lamang ninyong alikabok sa inyong mga paa upang ito ay maging babala laban sa kanila. Mamaya tatalakayin natin yon kung anong ibig sabihin ito. Kaya ibig sabihin, pagkatapos na sila ay bigyan ng kapangyarihan, kakayahan, merong pang tagubili ng ating Panginoon Kristo. Sabihin ko, to do's and don'ts in their apostolate. Do's and don'ts in their apostolate. Pero ang ibig sabihin nito na istriktamento, reglamento na dapat nilang gawin. Pero sa likod nito, meron palang ibig sabihin.
the importance and the way, the urgency and the importance of doing about what the kingdom of God is all about. Natanim sa kanilang sa mga alagad, sa puso't isipan, kaya naman pala tagubilin si Kristo na dapat at hindi dapat gawin, sapagkat meron itong napakagandang nilalayon. Meron pala itong may sinasabi pala si Kristo na the great importance na mahalaga itong gagawin ninyo mga alagad. Hindi lang mahalaga, you have to do it urgently. Kagyat na dapat niyong gawin sa pagganapin sapat ito'y may pangangailangan, may higit na nangangailangan ng gagawin ninyong ministry ng inyong pagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. The importance and the urgency of doing the will of God, or doing making it known the beauty of the kingdom of God here on earth. Kaya, oo nga't iniisa-isa ni Kristo, pero natili sa mga alagad, importante talaga pinagagawa ni Kristo. Hindi siya nagbibiro. Meron talagang halaga at kahulugan ng kanyang pinagagawa. Kaya sabihin na talagang may mga tagubilin. Oo, kaya pag sinasabi may tagubilin, tinitingnan natin na mahigpit kung ano yung mga tinatagubilin, pero hindi natin minsan naalintana, may halaga pala yung tagubilin na yon, at ang mga tagubilin na yon ay dapat na maisakatuparan at hindi ipagpaliban, may pagpaliban pa, hindi dapat ipagpabukas pa. O kaya wag ang hindi gagawin sapagkat napakahalaga itong mga tagubilin. Oy, mga bata, madalas ang tatagubilin mga magulang ninyo. Do you give importance of all these matters, di ba? O kaya nalilimutan na lamang ninyo sapat abala kayo sa ibang mga gawain. Ito ang binibigay ng mabuting balita sa mga alagad. Ito ang pinapatuloy na ginaganap ng simbahan na mayroong importance and the urgency of doing this in the name of our faith. Ikatatlo, sa bandang huli na ating mabuting balita ay pinapahayag ni Kristo ano ang magiging reception ng mga tao, anong pagtanggap ng mga tao kaya pinangunahan na ang mga alagad sa mga bagay na ito. Napaganda, so that they're going to be aware and prepare for all these things that matters a lot in their apostolate or their ministry. Kung sakali man na hindi kayo tinatanggap sa isang bahay o sa lugar, lumipat na lang kayo sa ibang lugar at tahimik kayo umalis sa lugar na yon at ipagpag na lamang ninyo ang alikabok na nakadikit nakadikit doon sa inyong mga sapin sa paa o sa inyong mga paa. Ibig sabihin, wag na kayong makipagtalo, wag na kayong makipagtalastasan pa at wag na kayong magsisihan pa. Kung hindi kayo tinanggap, okay lamang, di ba? Okay lamang. Umalis kayo ng tahimik at kung ano man masasabi ninyo sa tahanan ng inyong umakyat, kayo ay pero hindi kayo tinangkilig doon o sa sambayan, hindi kayo tinangkilig doon. Wag na ninyong ipamalita pa ang kakulangan nila o kapintasan nila. Huwag mo nang sabihin pa at ibalita kaya ikaw ay hindi tinanggap doon sapagkat mali sila ng pagtanggap o pagsang-ayon sa mga binibigay ninyong mga pangaral and so on and so forth. Basta himik ka sapagkat hindi dapat alisin the urgency, the importance of the proclamation about the kingdom of God. Kaya mauuwin mo sa ibang mga bagay, makikipagtalo, makikipag-away ka pa doon sa taong ayaw tumanggap sa iyo. Mawawala ang iyong nasa isipan. Kailangan pala na talagang ako ay gumanap agad ng aking mga tungkulin sapagkat napakahalaga ito sa diwa na nagtagubilin sa amin. Wala iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At kagyat dapat gawin ito, wag na ipagpaliban pa iyon na muna, makikipagtalo mo, makikipag-away sapagkat hindi ka tinanggap sa isang lugar. Very applicable, hindi po ba? What Jesus Christ had said many years ago or even in year 1, hanggang ngayon may diwat pala at kahulugan. Makita lang natin ating mabuting balita.
may saysay pala ito sa ating sa ating buhay sa araw-araw. Meron palang ibig na ipahayag ng ating Panginoon na gusto nating tuklasin, bigyan natin kaliwanagan, at lalong-lalo na bigyan natin ito ng pagsasabuhay. Ito tayo sa banal na misa nang bibigay ito ng kahulugan lalo sa buhay upang mawala ano pa mang pag-aalinlangan, upang mawala ano pa mang nasa dibdib natin na masikip sa kaloobang matanggap natin sapagkat mayroong itong hindi pagkalinga ng ating kapwa. Alalahanin natin, tayo'y kabilang sa paghahari ng Diyos. Nakikita natin ang kahalagahan nito, kahulugan nito sa ating buhay. Pinapahayag ang maraming mga tagubilin na hindi dapat pagbukasin pa ngayon. The right way to do, the right way of doing many things about the kingdom of God is again and again at our hands or in our means. Kaya sa tulong at awa ng Diyos, Lord, magaganap namin ang kahulugan ng buhay pagpapala na pinagkakalubong mo sa amin, sapat kami nabibilang sa paghahari mo sa balat ng lupa. The kingdom of God is in our midst and we will be a good part in dealing with it at gaganapin namin ang aming mga tungkulin upang mapalaganap namin higit sa lahat ang paghahari mo sa aming puso't kalooban, sa puso't kalooban ng mga taong aming pinaglilingkuran at sa buong mundong ibabaw, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang tayo mapanuntunan niya sa kanyang mga panukalang gaganapin natin at humiling tayo ng kalakasan upang magganap natin ito sa ating kapanahunan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bahan naway, patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway maging masagasig sa pagpagbanyag ng salita ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya marami kang tinatagubilin sa amin at binibigyan mo kami ng aking kapangyarihan para maganap ito sa tulong at awa ng iyong pagdulog sa lahat ng aming mga pangailangan. Sa iyong patuloy na pananahan sa amin, ipakita mo po sa amin ang tamang landas sa matuwid naming buhay at pamumuhay na hindi kami nagwawaldas, hindi namin pinagpapaliban kung hindi nakita namin ang halakalagaan at nararapat na ganapin kaagad sa buhay niya ito. Sapat kung ito'y pagpapala ng gagaling sa iyo, pagpapala din namin itong ipinapahayag para sa aming kapwa sa larangan ng aming paglilingkuran. Kaya din gimunawa itong aming samod daing at ang lahat na ito'y pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos ng lahat ng labas. At may pagtang mabitin habang gusto.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyari, langit at lupa'y namutatag, ang kaluwalhatian, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ang panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming santo, Papa si Onesto, na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang paghahari ng Diyos sa piling natin, ito'y palagi nating pinapahayag salita at gawa, at sa ating pinamamahagi sa paglilingkuran natin sa ating kapwa, sa dahilang ang Diyos ay pag-ibig. At tayo ngayon ay awitin natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapapayan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Diyos
Tunghayan natin ang ating Panginoong Seso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na ganap, paglilingkod sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain, ang banal na misa. Salamat po.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sanaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at mga nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem Dei cielo, prestatisti eis. Omne declamentum menseamente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.